Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong excuse me, post by JMA News. So, news update. Senator Alan Cayetano moves to keep impeachment trial calendar on track. Wow! Hindi po nagpapatinag ang legal, ang legit na SP ng Senado. Kasi sinasabi na acting SP Kuno Gatchalian na he will be the one to preside BP Sara impeachment trial. Bagay na hindi naman bumibigay si SP Cayetano. Sa press conference nga kahapon ni SP Cayetano, sabi niya may dalawang Senado ngayon. Una is Senate of the Philippines at saka pangalawa, Senate of Malacanang. So, ano yung Senate of the Philippines? To me, ang Senate of the Philippines ay itong pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya ay pinili ng majority of senators, 13, na naaayon sa 1987 Constitution. Yan ang Senate of the Philippines. Ang Senate of Malacanang ay itong grupo ni acting SP Kuno Gatchalian na pinili ng 12. Bakit naging 12? Hindi naman yun ang nakalagay sa 1987 Constitution. Itong 12 na ito, ginagamit nila ang isang pangyayari noong 1949, agawan ng Senate leadership sa Senado noong 1949, na ang basihan ay ang 1935 Constitution na hindi na ngayon ginagamit. Matagal nang, anong tawag doon, na ibasura, na i-archive, unusable na, hindi na gumagana ang 1935 Constitution na pinagbasihan ng Abilino Cuenca Doctrine. Ang nangyari po, para sa kaalaman ng lahat, noong February 21, 1949, ang Senado noon na ang Senate President ay itong si Senator Abilino, nag-session sila. 22 senators ang nandun sa session hall na isang quorum. Kailang sa kalagitnaan ng deliberasyon, nag-walk out itong Senate President Abilino kasama ng 9 na kumakampi sa kanya. So pag walk out nila, naiwan ang 12. So yung 12, itinuloy nila ang session at binotohan si Senator Cuenca bilang bagong Senate President. Yun po ang nangyari noong 1949. So anong sinasabi ng Supreme Court? Kasi doon sa 1935 Constitution, walang nakalagay na specific number ng senador na boboto pipili sa magiging Senate President nila. Malabo ang 1935 Constitution. Kaya nagkakagulo sila noon. Para maiwasan ang kaguluhan, para hindi na maulit yung Abilino na kaguluhan, Abilino Cuenca, noong 1973, panahon na ng Marcos Sr. sa kanyang 1973 Constitution, nailagay niya na sa Constitution na ang leader, anong tawag noon,
leader ng parliament must be selected by majority of all members of parliament. Bagay na wala sa 1935 Constitution. Basta ang nakalagay sa 1935, ang mga senador, piliin lang nila ang kanilang leaders. Walang nakalagay na numero. Yun ang malaking kaibahan. So, 1987 Constitution, para hindi maulit yung kaguluhan ng Abilino Cuenca, inilagay ng mga framers ng 1987 na ang Senate President dapat botohan, piliin ng majority of 24 members. So, ang majority is 13. Kaya ang tunay, ang constitutional na Senate President, walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano dahil 13 yung pumili sa kanya. Yung 12 na nag-sesyon noong June 3, hindi yun quorum. Kasi ang quorum ngayon, according to the Constitution, 1987, it should be 13. Kaya illegal yun. Kaya salamat kay Senator Alan Peter Cayetano at ipinaglalaban niya ang konstitusyon. Siya ang legal. Hindi ako abogado. Kailang you do not need to be a lawyer to understand this simple arithmetic. Ang 12 ay hindi 13. Alam yan na kahit grade 1, sabi ni Senator Pia Cayetano. Kaya laban lang po, Senator Alan Peter Cayetano, huwag po kayong mag-give up. Mas marami ang taong bayan na naniniwala, sumusuporta sa inyong leadership. Kahit sinasabi pa ng Gatchalian Black na sila daw ang kinikilala ng Malacanang. So pa, Malacanang is a separate branch of government. Mga Lodins, mga experts kuno, so what? Ano ba ang dapat masunod? Di ba ang Constitution, ang highest law of the land? Ang 1987 Constitution, napakalinaw, 13 ang lucky number para may uupo na legal na Senate President, and that is Senator Alan Peter Cayetano. Good move, Senator Alan Peter Cayetano. Huwag kayong patatalo. Kayo po ang dapat mag-preside sa impeachment trial ni BP Sara. Huwag kayong papayag na yung isa, yung 1935 Constitution ang kanilang basihan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ano para madlaban. Karon naman na gid ni atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Isang pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gid nga kita maka kuman sa atong balay. Magpasong gid namo ni nga nako nga kanon kumanon aron nga maayo sa sad among pagpuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. May Pilar nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon pagkadugang.
Sabi na ni Sir, labid na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa atong tinapay. Salamat kayo. Salamat.